Oh, eto na, mga kababayan. Sabi po ni Congressman Erice dito sa bidyong ipapanood ko po sa inyo, mga kababayan. Kaya daw, parang ayaw ipatawag ni Senator Ping Lacson ang mga Bersamin at ang mga 18 Marines sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Ayon po kay Erice, meron na di umanong deal kay Lacson, mga kababayan. Ha? Ano kayang deal yun, mga kababayan? Gaano kaya kalaki? Gaano kaya karami? O, yan ang tanong natin dyan. Na, kaya palang tahimik mo, Senator Ping Lacson eh. Ha? Kahit sa investigasyon sa flood control, wala kang silbi. Wala kang nagawa. Hindi mo man lang tinapos. O, di ba, mga kababayan, ano ang maitatawag natin kay Lacson sa mga ginagawa niya ngayon, mga kababayan? Maliban sa tuta. Paki-comment po. O, eto na po ang video ni Congressman Erice, mga kababayan. Panuorin po natin kung paano niya po sinabon. Ayan, si Senator Ping Lacson na, ewan ko kung tuta siya o, baka bagag na rin siya. O, ito na nga. Panoorin na natin. Nalulungkot din ako sa Senado, lalong-lalo na sa idolo ko, na Senator Lacson. Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Kaya ayaw niya ipatawag yung mga Bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga Marines, na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, si Mayor Nene, na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. At sinabi nila, involved si Presidente. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw, may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Sobra dun sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi patawag ni Senator Lacson, yung Mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Adrian Bersamin? Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up? Oh, parte ka na ba ng cover-up, Ping Lacson? Ang magandang ipatawag, mga kababayan, sa lahat ng mga nabanggit ni Congressman Erice, si Bersamin. Dahil meron pa di umanong hawak na bilyon-bilyong pera, mga kababayan. Oras na magkaroon ng pagdinig na nariyan si Adrian Bersamin, pwede niyang ipakita yung pera na nakamaleta pa. Diba? Na napakarami nang nagpakalat nito. Maliban kay Saldico, meron pang 18 na mga ex-Marines. Sigurado, nariyan pa sa kanyang pera. Kasi ang may sabi si Congressman Erice na nakausap niya di umano ang pinsa ni Adrian Bersamin, mga kababayan, at sinabi sa kanyang may hawak pang pera si Adrian Bersamin na bilyon-bilyon nga. Maaari niyang gawing ebidensya yon. Kaso, sangkot si Marcos mga kababayan sangkot si Marcos. No, kapag nagkaroon ng investigasyon, maliwanag, ikakanta nitong mga taong ito na si Marcos ang mastermind. Yan ang iniiwasan. Siguro lang naman. O baka lang naman siguro. Baka lang naman. Di ba, mga kababayan? Baka yan ang rason ni Ping Lacson, mga kababayan. Ping Lacson, parang nandidiri kami tuwing nakikita namin ang mga post mo sa iyong sariling social media account na kuno, galit ka sa korupsyon, kinukundina mo itong korupsyon, dapat itong tuldukan, tapusin kasi meron kasi sinabing maganda na ang katumbas kinakawawa o ginagatasan lamang ang kaban ng bayan. Parang ganun ang datingan. May ganun ka sinabi Pero wala ka namang aksyon. Sir, wala kang aksyon Meron kang isinigawang Senate Blue Ribbon Committee, pero inutil naman po, inutil. Yung mga magiging karapat-dapat sana na maging resource person sa iyong komite, sa BRC, hindi nyo pinatatawag. Ang pinatatawag mo yung mga pulpul. O nasaan na yung ipinangako ninyo na maraming makukulong o may makukulong na big fish. Sa palagay ninyo, big fish, si dating Senator Bong Revilla, kaduda-duda pa nga Bakit siya nakulong? Bakit siya nadawit dyan? Di ba, mga kababayan? Nasaan na? Napakarami nang nagsasabi, Ping Lacson. Pare-parehas ang sinasabi.
ni Gutesa, ng mga kontraktor, ng 18 Marines, ni Saldico. Bakit ayaw mong pakinggan yung mga tao na yan? Ba't di mo ipatawag lahat yan sa isang investigasyon? Nang malaman natin kung magko-corroborate ba ang mga sinasabi nila o hindi. Kahit dyan na lang tayo bumase. Kung magko-corroborate yung kanilang mga sinasabi sa investigasyon, yan, kapanipaniwala na sangkot si Marcos at siya ang mastermind. Pero kung hindi, tapusin mo kagad ang investigasyon kung bubuksan mo man ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaso, nagbibingi-bingihan ka na sir eh. Ha? Paano kung isigaw talaga ng maraming Pilipino na Ping Lacson, ano na? Tameme ka na. Ano nang gagawin mo? Ano nang plano mo? Ba't wala kang parang plano na buksan ang investigasyon sa BRC at ipatawag itong 18 Marines? Di ba, mga kababayan? Lahat naman tayo eh. Ganyan po ang katanungan natin eh. Ganyan po ang isinisigaw natin. Napaminado ko dyan eh. Sir, Panfilo Lacson, nasaan po ang tapang nyo? Ha? Naitali mo na ba? Papunta sa tumbong mo yung ethics mo? Parang naduduwag ka na, sir. Walang pinagkaiba doon sa aso na ang tapang-tapang nung walang katapat, nung makahanap ng katapat, yung buntot bumahag pa ilalim. Parang ganun lang, sir, no? Nasaan yung iniyayabang mo? Nagalit ka sa korupsyon. Ito, makatutulong sa'yo. 18 Marines. Ipatawag mo. Patunayan mo na totoo yung sinasabi mo na galit ka sa korupsyon. Baka naman, unwari lang yon para kung sakasakali nga naman, tumakbo ka ulit. Kung kailan mo gusto, mananalo ka. Sasabihin ng mga kababayan natin hindi nakakaintindi. Meron naman talaga yan. Di maiwasan yan. Nagpa-imbestiga naman yan si Lacson eh. Wala naman napatunayan eh. Hindi naman totoo. Ayan, ang sasabihin ng mga kababayan natin. Tayo, na mga nakakaintindi, pambihira, kahit naman siguro grade 4, grade 5, ikwento mo itong kwento na ito maiintindihan nila eh. Di ba, mga kababayan? Halatang halata na eh. Pilit pa rin ninyo pinagtatakpan eh. Di ba? Napakarami na nagsasabi. Iisa ang ipinapakitang ebidensya. Hindi nyo pinapakinggan. Pero, pagdating sa mga Duterte, mga putang ina nyo, animal, kwento-kwento lang na mayroon di umanong maraming biktima sa AJK di umano ng dating Pangulong Duterte, pinaniniwalaan ninyo, mga hayop kayo. Ang ina nyo. Di ba, mga kababayan? Ang ebidensya nila kay Tatay Digong sa ICC, yung mga sinabi ni Tatay. Yung mga pabiro ni Tatay ba? Patayin ko yan. Ganon. Sinakyan ng mga ulol. Ang tatanga ang puta. ICC, tanga na nga. Ang lumapit sa inyo mas tanga pa kayo. Tanga na nga itong mga nagsumbong sa ICC na mayroon di umanong maraming biktima ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Tanga na nga sila. Naniwala po ang ICC. Mas tanga sila. Ano na, Ping Lacson? Wala kang plano na magsagawa ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee? Ipatawag mo yung 18? Senator Ping Lacson, wala po ba kayong plano, sir? Tatakot ho kayo na baka ikanta nila ang amo mo? Nagtatanong lang po. Kasi nga pala, sino pala amo mo? Di ko alam eh. Ping Lacson sir, aabangan namin. Sana magpatawag ka ng investigasyon. Pag hindi, sir, hindi ka namin tatantanan, aaraw-arawin ka namin hanggang sa makulitan ka. Huwag kang mapipiko na, kakatok lang naman kami sa pintuan mo para magsagawa ka ng investigasyon. Ipatawag mo yung 18. Sir, yun lang naman hindi ka naman namin babastusin mula ulo hanggang paa. Issue-based lang po tayo. Hindi po namin pag-uusapan kung anong klaseng kasarian meron ka, kung anong merong klaseng pamilya ka. Doon lang tayo sa issue. Kasi pag sinama na namin yung kasarian mo, parang below the belt na yan. Di po ba, sir? Araw-arawin ka namin dito, sir. Sana paimbestigahan niyo po. Ngayon pa lang, nagpapaalam na ako. Ayos. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Nako, bilang na ang araw ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. Ayon po yan kay Senator naman, Sal Panelo o Attorney Sal Panelo. Kasi, gusto ko maging senator tumama na ito Sayang lang, hindi tumakbo noong nakaraan, baka nanalo to Di ba? Pero matalino.
Hindi tatakbo ngayon, hindi siya tumakbo noong 2025 kasi alam niyang magkakadayaan. Sigurado tatakbo to sa 2028 mga kababayan. Suportahan po natin ha. Okay. Para marami po tayo dyan sa Senate. Ano ha? Ito sabi niya, bilang na ang mga araw ng Administrasyong Marcos ayon po kay Attorney Panelo mga kababayan. Ayon kay dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo kasunod ng paglabas ng sinasabing joint affidavit ng mga nagpakilalang dating sundalo at marines na umano'y nagdetalye ng mga paghahatid ng malaking halaga ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan, nabibilang na lang umano ang araw ng kasalukuyang administrasyon, mga kababayan. Nako, talaga naman no? Kahit pa sabihin natin hindi siya mapapa-impeach. Kasi yung impeachment sa kanya, wala na. Tapos na. Tapos ang babaw ng mga ebidensyang ibinigay. Yung sa mga Duterte allies naman na nagsampa, hindi naman tinanggap, mga kababayan. Ilang taon na lang siya kung basihan natin sa eleksyon, 1 year and 3 months kung di ako nagkakamali. Pero kung sagad hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino, 1 year and 7 months na lang yata. Tama ba? Tama ba, mga kababayan? Ibahala na. Basta kaunti na lang yung kanyang nalalabi sa kanyang administrasyon. Talaga naman. Bilang na lang talaga, mga kababayan. Pero, sana, magdilang anghel ka, Atty. Sal Panelo, yung sinasabi mong bilang na lang ang araw ng Administrasyong Marcos, sana mga 2 buwan na lang. Gano'n. Magdilang anghel ka po. Senator ako ng senator naman. Atty. Sal Panelo. Senator ako ng senator kasi gusto ko maging senator tong mama na ito. Affidavit, joint affidavit, mabigat yun. Mga kababayan, kapag usapin sa affidavit, tapos joint pa, mga kababayan, mabigat yan. Kasi hindi lamang po isa o dalawang, o isang tao ang nagsasabi, kundi marami, 18. Mabigat yun. Joint affidavit, mabigat yun. Sabi niya ganun. It says a lot of things about the governments as well as those and kahots with them. Diba? Nang tanungin kung naniniwala siyang nagsasabi na totoo ang mga lumantad, diretsahan ang kanyang sagot. Ito po, mga kababayan. Masyadong detalyado para sabihin mong they have the pictures, they have the names, they have the plate numbers, kompleto Pati yung mga picture ng mga ICC investigators, kuha lahat di ba, mga kababayan? Bilang na ang mga araw ng administrasyong ito. Ang sinabi niya po dito yung maliliit, mga kababayan, hindi po yung sinabi ko sa taas na nabasa ko na po kanina. Hindi ko na lamang po babasahin. Kung mabalik tayo kay Ping Lacson, kung tutuhanin ni Ping Lacson ang pag-iimbestiga sa kanyang komite sa BRC dito sa mga maanumalyang flood control project, korupsyon, mali-malitang pera. Kaso hindi Hindi nga nakinig Wala nga tayong narinig sa kanyang mga sinabi. Kundi nga, ewan ko kung naglabas siya ng statement tungkol dito sa 18 Marines na kumanta. Ewan ko lang hindi ko naman kasi inaabangan niyang mama na yan. Kasi kung magaling yan na senador, totoo kung sa kanyang pakikipaglaban sa korupsyon. Aabangan ko lagi yan. Kaso, mga kababayan, parang bumahag ang buntot di ba? Natatakot siya na madama yung amo niya. Siya nga pala, sino ba kasi amo niya? Kulit mo, PL, sino ba amo niya? Di ba, mga kababayan? Kung magkakaroon ng investigasyon, BRC, DOJ, sana lang. Yun lang po. Ito pa isang balita, mga kababayan. Etong tungkol naman po, ito na. Kita mo na. Pati, ito, uulitin ko yung mga sinabi ko noong nakaraan na parang kinutya ko. Hindi naman kinutya. Nagtatanong lang pala yun. Nagtanong ako sa CBCP. No? Bakit ang tahimik nila? CBCP yan po, dyan po nasasakop ang ating mga kaparian sa buong Pilipinas. Ayan, mga kababayan. Meron pong mga pare na hindi kaugali ni Flavi, mga kababayan. Hindi nanonood ng porn. Hindi mahilig sa mahalay. Ayan. Mga kababayan. At merong ipinaglalaban. Sa madaling salita, masasabi nating makabayan din itong pari na ito. Maraming pari din naman na galit sa korupsyon. Tahimik nga lang sila. Kasi baka merong mando. Baka lang naman. Baka merong mando sa kanila na kayo makikisali sa politika. Kayo mag-iingay. Hindi na mapigilan yung iba galit na di ba? Marami naman Tulad ni yung pare na talagang DDS,
Kalimutan ko, yung matanda na. O ito, iba naman pari ito, mga kababayan. Nako, binanatan po si Father Clave na mahilig sa mahalay. O ito po ang sabi, Bishop Lagumbay tumugon sa pahayag ni Father Flavi hinggil sa droga bilang kabuhayan. O yan na, ito po ang banat niya, mga kababayan. Nagbigay ng reaksyon si Bishop Joseph Lagumbay sa pahayag ni Father Flavi Villanueva na may ilang sangkot sa illegal na droga na napipilitang pumasok dito bilang kabuhayan upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Di ba po? Sabi ni Flavi noong mga nakaraang buwan, meron naman kasing nagbebenta dyan ng shabuyas, pero hindi naman po sila adik. Nagbebenta lang po sila kasi yung isang sachet noon, meron silang 50 pesos, hindi makabenta sila ng 3, hindi may 150 na survival daw, mga kababayan. Bobo, no? Ang tanging ng dahilan yan, ungas. So, okay lang magbenta kami online ng droga, ganon, Father Flavi. So, okay lang pala Dapat pala hindi hulihin para sa iyo yun, magbenta na kayo, mga kababayan, kung wala kayong trabaho, tambay kayo, magbenta kayo ng droga sa online. Total, okay lang naman pala daw kay kay Father Flavi. Kasi daw, yun daw yung breadwinner breadwinner. Okay lang. Tangin ang dahilan niya, no? Bobo pa sa bobo. Pari ka pa naman. Palibasa kasi, durugista ka noon Yung utak mo, durog na. Di ba? O ito, sa kanyang tugon, gumamit ang obispo ng rhetorical na tanong. So, kawawa naman pala yung mga adik kasi mawawalan sila ng hanap buhay na makakatulong sa pamilya nila upang ipakita ang panganib ng pagtingin sa illegal na gawain bilang lehitimong pinagkakakitaan. Kita niyo na, mga kababayan. Nilinaw niya na hindi dapat gawing katanggap-tanggap ang pagtutok sa droga habang kinikilala ang mas malalim na problema dulot ng kahirapan at kakulangan ng oportunidad. O, di ba? Binigyan din niya ang pangangailangang tugon ng ugat sa problema sa pamamagitan ng rehabilitasyon at alternatibong kabuhayan. O, kawawa naman pala yung mga adik kasi mawawalan sila ng hanap buhay na makakatulong sa kanilang pamilya, makakatulong sa pamilya nila. Mga kababayan, hindi po direktahan na banat. Alam mo yung, hoy Flavi, ano sinasabi mo? Tanga ka ba? Walang ganun. Ano lang ito? Rhetorical na mga pahayag, mga kababayan. Parang ganun. Ano ba? Gayahin natin siya. So, Flavi, magbenta na lang kami ng sibuyas para merong may pakain kami sa pamilya namin kahit na illegal. Ganon. Ganon. Katanungan, mga kababayan, pero ang sakit po, may kurot kung maiintindihan ng taong pinatutungkulan. Kaso, bugok yan Bugok nga, hindi maiintindihan. Dapat ang banat ninyo, Bishop Joseph Lagumbay kay Flavi, direktahin mo talaga. Walang kabaro-kabaro. Anihin mo man yung kabaro mo. Kung sira man ang ulo. Joke lang. Di nga, di ba, mga kababayan? Halimbawa, parehas kaming pulis. Magkabaro kami. Magkaiba kami ng, tawag nito, presento. Kaso, naaktuhan ko siya na nang-hold up ng isang pawn shop, halimbawa na lang, naka-jacket, para hindi makita uniforme pantaas, yung nakapantalon lang, pero halata pa rin. Nagsisisigaw ngayon yung mga tao, may hold up doon. Sa takot ng mga tao, hindi na masyado nakilala kung pulis ba o hindi. Di ba? Tapos rumispondi ka. Ikaw kita mo, alam mo uniforme, pulis to. Teka, hold upper At may nakatutok na gatilyo, halimbawa sa isang babae, hawak-hawak niya, para ganun ba? At nasugatan na, yung babae nagdudugo na. Parang ganun. Anong gagawin mo? Ililigtas mo yung babae o ililigtas mo yung pulis? Natural yung babae na biktima, mga kababayan, di po ba? May krimen ang ginagawa yung pulis na yan di barilin mo na. Ganun sana ang banat niyo po, Bishop Joseph Lagumbay kay Flavi, para mas maintindihan niya. May naintindihan. Sana marami pang mga kaparian na kagaya nito, mga kababayan. Yung may balls, may tapang, may malasakit, kahit paano. Kaso yung iba, infiltrated na po ng mga bangag, mga kababayan. Yung iba lang naman, hindi naman lahat. Infiltrated na ng mga bangag. Baka naabutan din. Tayo na. Di mo ba, mga kababayan? Kaming naabutan na, grabe Swerte nyo. Kaya pala, sabi ni Marcos tawag nito sama-sama tayong babangon muli. Kayo ang bumangon, mga buwisit kayo. Ito pa, isa pang balita, mga kababayan, na alam mo yung matatawa ka na lang na maiinis ka. Ito, Hepe, tanggal sa pwesto dahil hindi napigilan ang trapiko sa pagdaan ng convoy ni PBBM sa Cebu. Dapat bang tanggalin ang isang hepe? Mga kababayan, dahil lang doon sa trapikong hindi mapigilan? Ganyan po ang Marcos administration, mga kababayan.
Tanggal sa pwesto ang hepe ng Consolacion Police Station na si Police Colonel Yunil Avergonza matapos ang naranasang matinding trapiko habang dumaraan ang convoy ni Pangulong Bangag sa Cebu nitong February 26, 2026. Ayon sa ulat, patungo sana sa lungsod ng Liloan sa Cebu ang convoy ni Bangag. Ngunit naantala ito dahil sa matinding pagsisikip ng trapiko sa nasabing lugar. Oh. Ganyan kababaw po. Hindi lang napadaan ka agad. Tanggalin niya sa pwesto. No? Grabe, no? Kawawa naman yung tao, no? May pamilya po, no? Hindi naman lang nilipat po sa ibang, ibang kahit probinsya na lang, no? Kasi, hindi ka naman marunong sa trapiko, tanga mo. Eto sa'yo. Ililipat kita sa bundok. Doon walang mga sasakyan. Ganun na lang ba sana? May pamilya, eh. May mga anak yan, eh. Di ba? Tatauban po nila ng kaldero, yung tao. Gugutumin po nila. Ganyan po sila. Kapatola, mga kababayan. Hindi naman sinasadya ng mama, eh. Siyempre, kagustuhan ng hepe, maging maayos sa trapiko. Kung talagang hindi mapigilan ng tao, napakarami talaga. Tatanggalin mo sa pwesto? Grabe, no? Ugali, mga kababayan. Ugaling hayop po tawag dyan. Ito pa, isa pang pulis, mga kababayan. Teka, pulis ba ito? Hindi pala pulis. Netizen lang na simpleng naghahanap buhay. Bakit po natin ito pinag-uusapan? Kita niyo po ang batas. Wala tayong problema sa batas, okay tayo dyan. Pero parang minsan mali po yata ang pagpapatupad, di ko maintindihan. Pakitama na lang po ako kung sino man mong mga batas diyan, mga abogado diyan. Kung tama ba ito? Kasi para sa akin mali eh. Para sa akin na mali. Ngayon kung tama ito, di tama, wala tayong magawa, pero ipaabot ko na lang po ito sa inyo mga kababayan. Kayo na lamang pong humusga. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang truck driver na nanlaban sa hold upper. Nanlaban po ang truck driver sa hold upper, take note, na nagtangkang sumampa sa minamaneho niya ang truck sa Binondo, Manila. Truck driver na nanlaban sa hold-upper, posibleng kasuhan ng frustrated homicide, mga kababayan. Kita nyo na? Ano yung nilalabanan ng driver? Hold-upper. Ano merong bit-bit ang hold-upper? Posibleng kamao, ganun na. Hold-upin kita. Bigay mo yung pera mo, susuntukin kita. Sana kung ganun lang. Sige, magsuntukan tayo, magdamag, buwang ka. Hindi. Siyempre, pinakamababang patalim na bit-bit nun, kutsilyo, mga kababayan. Maikli man, mataas man, basta kay kutsilyo, matalim. Matamaan ka sa leeg, patay papaano kung ganire ang bit-bit, mga kababayan? Nanlaban lang, etong truck driver, para hindi siya ma-hold up, baka mahalagang bagay, mga mamahaling bagay, ang kanyang karga. At kung na-hold up siya pagbabayarin. Kawawa pamilya niya. Magbabayad siya ng mahabang panahon. Pero, hindi niya naman kasalanan. Kaya siya ng laban. Kasi iniiwasan niyo yung mga bagay na yon na baka i-deduct sa kanyang sweldo yung mga mawawala kung sakasakaling natuloy yung hold up. Kaya siya ng laban. Mahirap ba intindihin yun? Akala ba natin kahit ikaw di ba nasa batas naman mga kababayan? Sasaksakin ka na, papatayin ka na. Lalo na't alam mong hold upper lang pala, no? Merong masamang motibo sa iyo. Naagaw mo yung kutsilyo na tapik mo pabalik sa kanya, tumama sa liig na matay yung hold upper. Di ba self-defense yun? Mga kababayan, ako papatayin hold upin pa nga ako marunong ako sa martial arts, na ganun coach, naibalik sa kanya, tumama sa liig, namatay. Ako, tukulong, nabuang na. Ito, mga kababayan, truck driver na nanlaban sa hold upper, posibleng kasuhan ng frustrated homicide. Kawawa naman yung taong naghahanap buhay. Ano ba naman na nangyari sa Pilipinas na ngayon? Mga kababayan, kanina yung polis na hindi lang napadaloy ng maayos ang trapiko. Sibak sa pwesto, tanggal talaga, hindi mo lang nilipat. Tanggal talaga. Ito, truck driver. Paano? Magana pa ba ang batas? Nagtatanong lang po. Hindi ko po binabastos. Nagtatanong lang po. Kasi kailangan nating mga pobre. Kailangan nating mga nasa pinakababang klaseng pamumuhay sa ating bansa. Hindi naman tayo makapangyarihang tao. Di ba? Tulad yan. Paano kung ako paglabas ko dyan mamaya, bibili lang ako ng ulam, may hold upper. O ganun din ang senaryo. Ako pa makukulong. Nabuwang. Takbo na ako ng takbo nito. Ano na? Pilipinas. Bagong Pilipinas, bangag ang mukha. Walang prinsipyo, walang isang salita. Kaibigan nyo. Kayo, mga gago. Ayan yun, mga kababayan. Bagong Pilipinas, bangag ang mukha. Ito, nangyari sa atin ngayon, mga kababayan. Di po ba?
Ayos, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.